Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our third reading for today. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay napanood nyo na po yung first, second, third, and fourth reading kahapon. Naiwanan po yung second and third reading kahapon. Napanood lang po yung first and fourth reading. Pero po yung second and third po ay nakalimutan, no? Parang, hindi na po siya nakalimutan, hindi pa po napapanood ng karamihan. Bago po kayo tumalon dito po sa first, second, third, and fourth reading ngayon, pasensya na po kayo, no? Ako po ay medyo malungkot, no? Kasi ako po ay may inaalalang tao, no? Hindi ko po alam kung ano nangyari sa kanya o paano, no? Okay pa po yung kausap ko kahapon, tapos ewan ko po, nag-aalala ko sa taong yun kasi anak-anakan ko din po yun at sana po ay nasa maayos siyang kalagayan, pero yan po, no? So ngayon po tayo po ay magbabasa na po ulit, no? Pasensya na po kayo, I'm really not feeling well, pero alam niyo naman po, the show, kumbaga sa showbiz, the show must go on, at ako naman po sa lahat sa inyo ay nangako na ako po ay magbibigay ng third reading for the day, no? Lalo na po it's Friday, so hindi po tayo pwedeng hindi magbigay ng third reading of the day, no? Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin dito, no? Muna po natin, huwag nyo po i-skip to. Ito po ay aking yan po, no? Ito po ay aking binabalasa. Dito po ako kumukuha ng energy sa aking mga binabasahan, so pili muna po tayo ng 20 cards bago po tayo ayan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Pili po tayo ng angel cards mo sa oras na ito. Okay, buksan lang po natin ang ating mga baraha. Anak ating kandila. Mamaya po ay ilalabas ko ulit ang ating insenso, no?
Oh, 666, no? Ito po ay hindi totoong malas, no? Yung angel number po na 666 ay hindi po ito demonyo tulad po ng akala ng karamihan, ano? 666 is about reflection, love, affection, compassion, kindness, attention, and self-love. So ngayon po, alam niyo na po, pag nakakita kayo ng 666, hindi po ito demonyong number, no? Several unexpected developments will enter your life and impact how you feel, no? Marami pong hindi mo mga inaasahan na magagandang kaganapan o developments ang mangyayari po sa buhay mo. This is a chance to reevaluate your identity. Ito na po yung chance mo, no, para kilalanin muli ang iyong sarili. You need a mental shift towards a greater optimism. Yan po yung sinasabi ko sa iyo kanina na kailangan po ay positive ka, no, sa buhay. Positive ka po sa lahat. And sa nakikita ko po dito ay meron ka pong optimism and self-assurance, no, at magtiwala ka daw po. Put your faith in the guts and inner voice. Pay attention to your feelings and use them to help you become a better person. You know? Sabi daw po, pakinggan mo yung nararamdaman mo. Kasi minsan, nasasaktan ka na, pero hindi mo pa rin po pinapakinggan yung sarili mo. No? Talagang tinotolerate mo pa hanggang sa kaya mo pang itolerate ang mga bagay na to. Pero sa totoo lang po, ikaw po ay nasasaktan na. Kailangan mo po mag-reflect, no, para sa iyong sarili at hindi naman po para ikaw ay alam mo yun, maging sobrang martyr, no, na tanggap ng sakit, no. You have to love yourself, self-love, no, and kailangan mo rin po i-welcome yung pagiging positive mo sa buhay. You have to have a self-assurance and trust, no. Yan po ang mga magagandang nakita ko. And of course, several unexpected developments will enter your life. Okay, for our first card, this is all about failure and defeat. No? Your person sa mga susunod pong araw ay makakaramdam po siya ng panghihina. No? Marirealize niya po yung lahat po ng pagsasaksak sa kanya ng tao. Marirealize niya po lahat ng bagay. At talaga pong hindi niya po talagang hindi niya po talaga alam kung ano po ang talagang nararanasan niya sa ngayon. Bakit siya nakakaramdam ng pagkatalo? Yan po. Marami pong mangyayari sa kanya sa mga susunod na panahon. Ito po ang kanyang mararamdaman at ito po ang kanyang magiging sitwasyon. No, i-isolate niya po ang sarili niya dahil ayaw na po niyang pag-usapan pa siya ng mga tao, no? Ayaw niya pong pag-usapan siya ng mga tao at ayaw niya rin po na siya po ay totally ay manibago po sa lahat ng mga nangyayari ngayon, ano? Talagang sa nakikita ko po ay talagang hindi po ito tumitigil, no? Hindi po siya tumitigil na ipakita na siya po ay masaya, na siya po kunwari ay okay, but the truth is hindi po siya masaya, hindi po siya maayos, no. Ang dami pong naiintriga, no, sa nangyayari sa person mo na bakit daw po ganito, no. Hindi niya daw po alam kung ano yung nangyayari sa kanya at talagang nahihirapan daw po itong taong ito, no. To tell you honestly, hindi niya po alam talaga kung bakit at ano ang nangyayari sa kanya. Rejection and resentment. Maybe this person po talaga ay nakakaramdam ng takot siya. Takot po siya sa rejection. Kaya kahit po anong resentment nito, kahit po ano ang nakikita niya, siya po ay nahihirapan. Siya po ay nasasaktan. Nagkakaroon siya ng resentment, pagsisisi, pero takot po siya sa rejection, ano? Kung baga sa taong ito po, hindi niya po alam kung ano po yung kanyang ginagawa, no? Ayan, no? Fear of change and avoidance. Sa nakikita ko po, ang taong ito po ay nakakaramdam ng matinding takot sa mga sandaling ito, no? Na
magkaroon ng maraming pagbabago po yung kanyang buhay, no? Sometimes itong taong pong ito, hindi niya po maintindihan bakit po nangyayari sa kanya ang mga bagay na yan, ano? You know, resentment and desire to reconcile. Gusto niya pong makipag-usap sa iyo, gusto niya pong gusto niya pong umayos ang pag-uusap niyo sana, pero wala po talaga siyang mukhang maiharap sa iyo. Alam niya pong kasalanan niya, hindi niya din daw po kasi maaamin sa iyo yung mga kasalanan niya, kaya parang ayaw niya rin pong pag-usapan. Gusto niya pong maging maayos sana yung mga pag-uusap niyo, gusto niya maayos yan, pero sabi niya nga po, there is home conflict and lack of support, no? Hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin at nalulungkot po ang taong ito. Burnout and overstress po siya sa mga bagay-bagay sa kanyang buhay ngayon, ano? Talagang ang tao pong ito ay nakakaramdam ng matinding burnout and overstress. Kung baga po, hindi niya po pinapahalata sa maraming tao, hindi niya po pinapahalata ang lahat ng ito, pero sabi ko nga po sa inyo, malungkot po ito, no? No right choice, confused, no? Ang tao pong ito ay may nararamdamang confusion, no? Confused po siya. Alam niya po na hindi tama ang ginawa niya sa iyo, pati for some of you, pati po ng pamilya nito. At talagang sinasabi ko po sa iyo, protected ka naman po ng ating divine universe, no? Hindi niya po talaga hinayaan na mapahamak ka, at marami rin po ang nagmamahal sa iyo, no? Sa totoo lang. Kailangan mo lang din daw po ng pahinga. Kailangan mo lang din daw po ng restoration, contemplation. Talagang ang nakikita ko po dito ay marami po akong nakikitang pagbabago, no? Kung ikaw ay mag-iisip, kung ikaw po ay magsiseryoso na mahalin yung iyong sarili, sa nakikita ko po walang imposible, no? Na ikaw po ay maging maayos, no? Ito pong taong ito, yung person mo ay naging medyo materialistic po siya, no? Naging medyo hindi niya po alam kung ano po yung tama sa mali, no? So, nung mga nakaraang buwan, ano? Or taon, or buwan, or kung kailan man po kayo naghiwalay nito, pakiramdam niya po ay magiging masaya siya. Pero ang nangyari po ay it's the other way around. Kabaliktaran po ang nangyari, no? Meron din po ako nakikita dito na give up po siya, no? Overwhelming po kasi yung pakiramdam niya, at somehow itong taong pong ito ay nakakaramdam ng matinding disconnection. Gusto niya pong sumuko, no? Marami po siyang naramdamang hatred, galit, no? At hindi niya po yan mailabas. Ang dami po niyang group conflict and frustration, no? Sa totoo lang, ang taong pong ito ay merong frustration, at ang tao pong ito ay may nakinig sa mga maling impluensya, no? Sa nakikita ko po din dito ay there is this broken family, no? Ang taong ito po ay nalulungkot sa mga oras ngayon, ano? Hindi niya po maipaliwanag kung ano po ang kanyang nararamdaman, ano? And there is this poor judgment, no? Ang taong ito po ay nakakaramdam ng poor judgment, no? Talagang nahihirapan po siya, and most of the time itong taong pong ito ay nagse-self-pity, no? Marami pong oras na hindi po siya napapakali, no? Dahil po pinagsisisihan niya po yung kanyang pagiging greedy, at yan po ay siya po ang nagbiktima sa sarili niya at nag-trap sa sarili niya pong buhay, no? Ang mga susunod po na kaganapan sa kanyang buhay ay hindi niya po matitake, or talaga magiging overwhelming po ang mga susunod na araw sa buhay ng person mo, no? Hanggang hindi niya po yan inaayos, I will tell you, there will come a time po na itong taong ito po ay makakaramdam ng pagsisisi, at talagang siya po ay magkakaroon talaga ng matinding pagsisisi sa mga ginagawa niya ngayon na wala siyang takot, or mga ginawa niya sa iyo na wala siyang takot. There will come a time siya po mismo ang makakaranas o makakaramdam ng mali niya pong ginawa.
Yan po ang ating third reading for the day. I hope kayo po ay naka-resonate. And if you do, can you please give me a like and comment down below para po alam ko kung ano naman po ang inyong mga reaction sa ating reading of the day. For the meantime, I hope na sana po ay panoorin nyo muna po yung kahapon, yung second and third reading. At bago po kayo tumalon dito sa ating first, second, third reading at inyong insenso po natin mamaya, bago po kayo tumalon sa lahat ng yan ay napanood nyo na po yung mga previous videos and episodes po natin ng reading, no? So maraming salamat po sa inyo. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's LADYLY Elena. Nasa dulo po yan ng ating video, dyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB account. Bago rin po yan, nilabas ko rin po dyan ang fake account ng Lady Elena para alam nyo po na meron po tayong scammer, no, at hacker, no, kaya maraming ingat po ang kailangan yung gawin, ano. And alam ko po na pagka decided po kayo, magpapadala po ako sa inyo ng boses ko para malaman nyo po na ako po ito, no. Ayun po, no. And sa akin naman po mga ever loyal, solid, sorry po, masakit na lamunan ko, ever solid, loyal, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat, and sana po ay nasa mabuti kayo lahat na kalagayan. And ang pangako ko po naman sa inyo, kahit ako ay nasa ang lupalop, ako po ay magbibigay sa inyo ng reading of the day. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless you all. And alam nyo po, pagising nyo po sa umaga, always you pray first, be grateful, magdasal po kayo ng salamat at ako'y nagising pa. At you do three things, really po, no? Pag gumising kayo, you just live for today, no? Today lang po. Treat it as your last day, no? And do three things that will make you happy for today. At talaga pong patawarin niyo po yung sarili niyo sa lahat ng mga tinolerate niyo. You have to be grateful that we are still alive, and always choose to love yourself, because self-love is still the best love of all. At lagi niyo rin po sanang tatandaan na life is so short, kaya don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go. And let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot, ha. Ako po ay babalik for another set of reading. God bless you all, and I love you all from the bottom of my heart. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin, na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80, at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no. Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo, ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po, and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo.
Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo, or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat-lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahak. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na. At wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.